Lumabas po sa balita nito lamang nakarang araw, isang di umano, whistleblower na isang former senior legal researcher hinggil po sa anomalya o sa pinaiimbestigahan niya sa National Irrigation Authority sa Northern Mindanao. Noong October 10 po ay ipinatay. Ito po ay inuugnay sa kanyang panawagan sa NIA Central Office para imbestigahan yung 75 million na di umano nga ay may anomalya. Ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates po ay kasama sa mas pagpapaigting na panawagan na ang mamamayan, ang lumalawak na galit ng mamamayan ay dapat mas umigting pa sa paninindigan. Hindi lamang laban sa korupsyon na lumantad sa ating bayan. Nais nating ipaniwagan na ito ay isang karapatang pantao. Ito po ay karapatan ng lahat at dapat tayong kumilos. Lalong-lalo na para bang obvious na pagpapaligoy-ligoy, around the bush, ika nga, sa anumang mga nagaganap ngayong pinapangako na investigasyon na nagaganap hinggil dito. Bagamat mas lalo pa natin dapat ipagpatuloy, ipagsigawan, dahil obligasyon ng pamahalaan na sila ay magkaroon ng isang tunay, independyente, malinaw na investigasyon na hahantong sa resolusyon. Napipilitan po tayo ngayon na manawagan sa mamamayan na ibalik na, panahon na, bawiin po natin ang kapangyarihan na sa mamamayan mismo nagmumula. Kung hindi na po tayo nagtitiwala, nagdududa na tayo sa paligoy-ligoy na nangyayari ngayon, hindi po tayo dapat tumigil at hindi po tayo dapat magsawa. May tinatanaw po na kinabukasan. Suportado po ng ating karapatang pantao mula sa international hanggang sa ating konstitusyon na ang tunay na kapangyarihan sa anumang gobyernong katulad ng nasa Pilipinas ay nasa kamay po ng kanyang mamamayan. Hindi na po dapat nating kalimutan ang kasaysayang itinuro ng maraming kwento sa history ng ating bansa. Ang lahat po ng nagtagumpay na pagkilos ng mamamayan o ang lahat ng tagumpay sa history ng ating bayan, palaging nandoon at nasa unahan ang maraming mga mamamayan na nais ng pagbabago. Mula po sa Philippine Alliance of Human Rights Advocates, sa diwa po ng pagkakaisa, nakikisa po ang lahat ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao mula sa iba't ibang sektor, kabataan, manggagawa, kababaihan, simbahan, maging sa mga media at civil society. Ang panawagan po natin, hindi po tayo dapat manahimik, huwag tayong magpatakot, hindi po tayo dapat sumuko at tuloy po ang laban. Dapat po nating isakamay ang nangyayaring problema kung gusto natin itong masolusyonan. Maraming salamat po mula sa PARA. Maraming salamat po, Egay. Susunod naman po ay si Chris Bautista ng Kamagfi. Magandang umaga po sa mga kasamang nandito. Kami po mula sa mga manggagawa sa pampublikong sektor ay nakikiisa sa panawagan ng ating mga mamamayan, lalo ng mga leader, manggagawa na nandito, na magsama-samang lahat para ayusin ang sistema ng pamahalaan, isabuhay ng mabuti ang maayos na pamamahala. Kami na mga manggagawa sa pampublikong sektor ay may limitadong karapatan. Subalit, sa maliit na kontribusyon namin, ay patuloy kaming nakikipaglaban sa korupsyon at sa lahat ng mga hindi maayos na gawain sa loob ng pamahalaan. Nakakalula, ilang linggo ng pinag-uusapan, milyon, bilyon, trilyon. Kaya
sa matagal ng panahon, tama po yung sinabi ng aking mga kasamang nandito, niloloko tayo ng mga matataas na tao na sa ating gobyerno. Tuwing sinasabi nila, kailangang magtaas ng buwis, kailangang ayusin ang mga ganitong bagay, pinakikita nilang naghihirap po yung ating bayan. Pero kaming mga manggagawa na nasa loob ng pamahalaan ay naniniwalang mayaman ang ating bayan. Hindi lang inaayos mula sa legislative, executive, at maging sa judiciary ang kanilang mga gawain. Hindi sila tapat sa sinumpaang tungkulin na sinasabi, pangalagaan ang ating bayan, susuportahan ang kanyang mamamayan. Ika nga, public office is a public trust. Kaming mga nasa pampublikong sektor ay kaalyansa ang mga manggagawa sa pampribadong sektor. Nasabi ng lahat ng mga kasama ko rito, ang lahat ng mga panukala na dapat suportahan ng lahat. Kami naman ay meron ding kasunod na panukala na ito ay ugat ng lahat. Yung mga taong ating inihahalal sa pamahalaan ang siyang nagdadala ng hindi maayos na sistema dahil sa dinastiya. Paulit-ulit, habang sila yung nandun, ganun pa rin ang sistema. At kung meron mang nakakalusot, gagawa rin ng kanilang sariling dinastiya. Dahil ito ay panawagan ng mga manggagawa, alam natin ang problema. At dati na rin ito nating ipinapanawagan. Ayusin, maghanap ng tama at mga bagong leader na mamumuno para sa atin. Taong may kredibilidad, hindi galing sa dinastiya, may maayos na foresight. Dahil alam po natin, ang eleksyon lang ang tinatawag na great equalizer. Ang boto ng mayaman at ang boto ng mahirap ay parehong iisa. Kung kailangan ng pagbabago, ipakita natin, ilagay natin ang mga maayos na tao sa pamahalaan mula presidente at hanggang barangay captain, sabi ng aking kasama. At sa palagay ko, kung magagawa natin ito sama-sama bilang mga mamamayan, malaking pagbabago ang mangyayari sa ating bayan. Salamat po. Alright, maraming salamat po. Susunod naman po si Jonel Bukad ng Sosyalista. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ang usapin po ng korupsyon na ito ay malinaw na sakit na ito ng gobyernong ito. Kahit ng mga nagdaang administrasyon at pamahalaan, usapin, malawakang korupsyon ang usapin. Kaya naniniwala ang sosyalista na itong korupsyon na ito ay hindi kailanman mawawala kung ang gobyerno natin sa kasalukuyan ay pansariling interest lang ang kanyang inaatupag. Malinaw na yung ginaganap ng mga committee hearing ay hindi para panagutin ang lahat ng sangkot, para pagtakpan lang nila kung sino man yung nasa pamumuno nito. Kaya malinaw mga kasama na hindi tayo, paulit-ulit lang magaganap ang mangyayari kung hindi tayo magkakaisa para kumilos. Ang korupsyon na ito ay sakit na ng gobyernong ito. Kaya ang tanging tugon ng sosyalista, dapat itayo na natin ang gobyerno ng manggagawa. Dahil yun lang nakikita natin pamamaraan para ang gobyernong ito ay mapalitan ng tunay na magsisilbi sa interes ng mga manggagawa. Yun lamang po, isang magandang umaga. Maraming salamat po. May idadagdag pa po ba si Sir Victorino Marte ng National Confederation of Labor?
Okay na po. Okay. Susunod naman pong parte, ginitong programa, ay tatanungin po natin ngayon ang bawat organisasyon, mga representante nila kung ano po ang kanilang mga action movements leading up towards November 30. So simulan po natin kay Calyodi de Guzman, Presidente ng Partido Lakas ng Masa. Bago yon siguro, i-con ko lang, summarize ko lang yung mga pinag-usapan, lalabas na lahat na nandito ay walang tiwala sa nagaganap na investigasyon sa pangunguna ng ICI. Ito'y sarswela, ito'y walang patutunguhan, at hindi pananagutin yung nagpakana ng korupsyon na nangyayari ngayon. Walang balyenang makukulong, walang balyenang mapapanagot. Siguro mga dilis at sapsap lamang ang mga tatamaan. Pangunahin ay mga kontraktor. Siguro may ilang mga DPWH na sangkot, katulad siguro ni Labris, kung hindi sila magiging state witness. At saka si Saldico. Malamang ganyan lang. Pero tulad na nangyari sa Napoles, pagkatapos ng ilang buwan at ilang panahong nakulong, ay lalaya at magiging congressman na uli o magiging senador at babalik ang nakawan. Kaya yun ang lalabas na takbo ng usapan. Walang tiwala ang taong bayan sa nagaganap na investigasyon. At hindi tutugon doon sa panawagan ng mga taong bayan na panagutin lahat. Ibalik ang ninakaw at tuldukan ang korupsyon. Walang planong tuldukan ang korupsyon. Dahil hindi umaabot sa pagkukundina sa mga nagpakanang mga political dynasty na kung papansinin mo ngayon, ang pangunahing mga kasangkot sa Senado, sa Kongreso, sa Malacanang ay puro mga political dynasty. Wala rin plano na isiro ang unprogrammed appropriation na siyang pinagmumulan ng korupsyon. Kaya tuloy lang ang ligaya ng mga lokong ito. At nananawagan ng lahat na kinakailangang ituloy ang pagkilos ng mamayan, mas pataasin, mas palawakin, mas palakasin ang sigaw dahil yon ang nakikita ng mga nandito ngayon na siyang tanging paraan para itulak ang gobyerno na dinggin ang panawagan ng mga mamayan. Ang PLM po ay maglulunsad ng tuloy-tuloy na pagkilos. Every Friday, makikisa kami sa mga pagkilos na inulunsad ng iba't ibang organisasyon at pag-abot pa sa malawak na bilang ng mga mamayan na ang dudulo nito ay yung pagkilos sa November 30. At kung may lalagpas pa na pagkilos dito at magkakaroon ng malawak na pagkakaisa ang mga mamayan na patalsikin talaga ang lahat ng mga korap na gobyerno, panagutin silang lahat, sasama ang PLM hanggang sa dulo ng laban para makamit yung ating mga pinananawagan. Sige po, simulan po natin kay Sir Christian Bautista kung ano po ang plano ng inyong organisasyon. Sa hanay po ng mga manggagawa sa pampublikong sektor, kami sa abot ng aming kakayanan at sa limitadong karapatan ay nakikilahok pa rin sa mga pagkilos. Kung makita po natin, kahit yung nangyari po sa Luneta, meron po tayong mga pinadalang mga kasama, maging dito po sa EDSA Shrine nung nanawagan ng ating mga kasamaan. Ito po ay pinakita naming pagpakikiisa at patuloy rin naming gagawin hanggang kaya po namin. Salamat po.